Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 3221. Matapos siyang paikot-ikot ng 3 beses, hindi na nakatiis si Jack at hinawakan niya ang balikat ni Rudy. Ano ka ba natutuwa? Hindi ko akalain na ganoon kahirap hulaan. Kung gumagamit lang ako ng lower ultimate god rank technique, hindi sana ako mananalo ng ganoon kadali laban sa kanilang dalawa. Tanging ang upper ultimate god rank techniques lang ang maaaring maging napakalakas. Huminga ng malalim si Rudy. Puno pa rin ng gulat ang mga mata niya. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay naging putik ang kanyang utak. Pinilit niyang i-compose ang kanyang mga iniisip, ngunit ang mga saloobin ay patuloy na lumalangoy sa kanyang isipan. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya, "Ganon talaga. Kaya sinabi mo kay David ang totoo noon." Kaya naman gulat na gulat at nabalisa si David. Tumango si Jack. Huminga ng malalim si Rudy habang dahan-daang kinakalma ang sarili. Dahan-dahan niyang tinanggap ang katotohanan. Tumangala siya at seryosong tumingin kay Jack. Hindi sumagi sa isip ko na makikilala ko ang isang mandirigma na maaaring gumamit ng upper ultimate god rank technique. Hindi ko akalain na may lalabas na genius na ganyan sa harapan ko. Akala ko ito ay isang bagay na hindi ko mahawakan, hindi ako makapaniwala. Sambit na nagsimula na namang manginig ang boses niya. Napangiti si Jack nang walang magawa, pakiramdam niya ay masyadong emosyonal si Rudy. Hinatak niya ang balikat ni Rudy, "Wala yon. Napakaraming espesyal na bagay sa mundo. Kahit na gumagamit ako ng upper ultimate god rank technique, hindi ako maituturing na lahat ng talented sa isang first grade world." Napaawang ang labi ni Rudy nang marinig iyon. Sabi niya sa pagka-exasperation, "Nakakadismaya kung ikukumpara sa iba. Kung narinig iyon ng ibang mga henyo, hindi ko alam kung ilan sa kanila ang maiinggit sa iyo ng husto. Lahat sila ay nahihirapang umakyat sa kani-kanilang mundo, ngunit inihahambing mo na ang iyong sarili sa mga mundo ng unang baitang." Tumawa si Jack at walang sinabi. Hindi siya nagalok ng paliwanag. Kung tutuusin, kung lalayo pa siya, maglalabas ito ng maraming sikreto niya. Kahit na handang ibahagi ni Jack ang ilan sa kanyang mga sikreto kay Rudy, hindi ito nangangahulugan na walang pag-aalinlangan si Jack tungkol sa kanya. Hindi kailanman naisip ni Jack na huminto sa mundo ng ikatlong baitang. Palagi niyang pinupuntirya ang mga mundo ng unang baitang. Ang Divine Void World ang kanyang pinakadakilang sikreto at ang tanging layunin niya. Noon, maraming nangyari sa Divine Void World. Ang lahat ng kanyang mga nagawa ay salamat sa Divine Void World. Dahil nangako siya sa pinuno ng Divine Void Clan, tiyak na makikita niya itong tapos na. Sa pagkakataong iyon, maaaring hindi na kasing excited si Rudy tulad ng dati, pero nabigla pa rin siya. Sumimangot siya at sinabing, "Gayunpaman, mahirap matutunan ang isang ultimate god realm technique. Ito ay hindi kapani-pani walang mahirap maunawaan. Kahit na ang mga divine solidifying realm expert ay hindi nakatitiyak na matututuhan sila, kaya paano mo ito nagawa? Hindi ako nagdududa sa talent mo, nahihirapan lang akong unawain." Tumango si Jack. Maaasar na sana siya kung may sasabihin pa, pero kung si Rudy iyon, halatang puro curiosity. Huminga ng malalim si Jack at tumingin sa malayo, "Isa yan sa mga sikreto ko. Malalaman mo sa hinaharap." Panipi. Tumango si Rudy, hindi itinuloy ang bagay na iyon. Mas masunurin na siya kaysa dati. Dahil ayaw magsalita ni Jack, hindi na siya nagtanong. Gayunpaman, isa pang tanong ang lumitaw sa sandaling iyon. Bigla siyang tumangala at tinanong si Jack, "Dahil nakabisado mo na ang isang upper ultimate god rank technique, dapat ay nagpaplano kang matuto ng mas mahusay kung sasabihin mong gusto mong umakyat sa isang antas." Mahinahong tumango si Jack. Nang makita ni Rudy si Jack na tumango, nagsimula na namang kumaibot ang kanyang mga labi. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa puntong iyon. Lahat ng mga iniisip noon ay lumabas sa kanyang isipan. Nabigla siya, at nagsimula na naman siyang magmukmak. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay muli niyang sinabi, "Hindi ko nga alam kung anong antas pagkatapos ng ultimate god rank. Kung ikukumpara sa iyo, para akong nagbibiro." Kabanata 3222. Lumingon si Jack at tinignan si Rudy ng makahulugan. Pakiramdam niya ay pinaulanan ng mabibigat na suntok si Rudy. Hindi niya binalak na gawin ang lahat ng iyon kay Rudy, ngunit lahat ng iyon ay katotohanan. Seryoso niyang tiningnan si Rudy, "Huwag kang mag-alala, hindi lang ikaw. Mayroong maraming mga tao na hindi alam kung ano ang darating pagkatapos ng pinakamataas na ranggo ng Diyos. Hindi ka kailanman naging isang taong nakatuon sa pagtahak sa landas ng isang mandirigma. Ang iyong mga talento ay nasa alchemy." Panipi. Ang pangaaliw ni Jack ay napatunayang kapaki-pakinabang.
Tumango si Rudy, tama ka, hindi ko pa napili ang pass na ito. Saka bakit hindi mo ako turuan ngayon? Gusto ko talagang malaman kung anong ranggo ang nasa itaas nito. Matapat na sinabi ni Jack, nasa itaas ng pinakamataas na ranggo ng Diyos ay ang ranggo ng Diyos ng Bagyo. Ang ranggo ng Diyos ng Bagyo ay hindi nahahati sa mga antas. Walang mahinang diskarte sa ranggo na iyon. Tumangala si Rudy at sinabing, the Storm God rank, pakiramdam ko ay napakalayo nito sa akin. Pagkasabi niya nun, tumawa si Rudy in self-mockery. Hindi lang Storm God rank techniques ang malayo sa kanya, kahit ang Ultimate God rank techniques ay malayong maabot niya. Mula nang makilala niya si Jack, napansin niya na mas hinihingi niya ang sarili niya. Dapat ay naituturing na siyang kakaiba kung nagawa niyang gumamit ng Ultimate God rank technique. Sa pag-iisip niyan, umiling siya. Tinapon niya ang mga ligaw na ideyang iyon bago siya tumingin kay Jack at sinabing, kaya nagpaplano ka bang mag-aral ng Storm God rank technique? Inayos ni Jack ang katawan at tumingin sa paligid. Ang gitnang lungsod ay hindi kapani-pani walang malawak. Karamihan sa mga ito ay medyo desyerto. Isang maliit na lugar lamang ang napuno ng mga mandirigma. Nasa isa sila sa mga desyerto na lugar. Pagtingin sa paligid, sila lang ang nabubuhay na nilalang sa paligid. Ito ay dapat na napakaligtas, ngunit sa pag-iisip tungkol dito, si Jack ay umiling pa rin, tere na humanap tayo ng mapagsasanayan pagkatapos nating makapasok sa loob ng lungsod. Napataas ang kilay ni Rudy sa pagtataka. Naalarma siyang lumingalinga sa paligid, ngunit wala siyang ibang makita maliban sa kanilang dalawa. Nagulat na sabi ni Rudy, medyo ligtas dito, pero parang hindi mo iniisip. Huminga ng malalim si Jack, mukhang ligtas, pero hindi ibig sabihin na ligtas na talaga. Pagkatapos lumabas sa Slaughter Gambit, pakiramdam ko ay medyo nasundan na kami ng ilang tao. Masyadong eye-catching ang performance ko. Medyo nakakuha ito ng atensyon. At saka, pinatay ko si Chris at ang iba pa. Siguradong kamumuhian ako ng mga angka na pinanggalingan nila. Napapaligiran tayo ng mga kaaway sa ngayon, kaya mas mabuting maging ligtas. Magiging iba ang panloob na lungsod. May iba't ibang mga kondisyon na kailangang tuparin ng isang tao bago sila makapasok sa loob ng lungsod. Ito ay hindi isang lugar kung saan ang lahat ay maaaring pumasok. Papasok din tayo sa pamamagitan ng transfer array. Basta't maingat tayo at mabilis tayong kumilos, makakawala tayo sa mga mata na sumusunod sa atin. Matapos matukoy ang kanyang mga plano, hindi na nagatubili si Jack na dalhin si Rudy sa hanay ng paglipat patungo sa panloob na lungsod. Matapos makuha ang bronze badge, nakuha niya ang karapatang pumasok sa loob ng lungsod. Higit pa rito, pinahintulutan siya ng tansong badge na magdala ng dalawa pa sa lungsod kasama niya. Ang daan patungo sa hanay ng paglipat ay hindi kapani-pani walang maayos. Walang biglaang magulo na mga bagay na lumitaw. Pagkatapos ng 6 na oras na paglipat, nakarating sila sa inner city. 6 na buong oras ang kailangan para sa paglalakbay. Isa itong long distance transfer, at kitang-kita kung gaano kalayo ang narating nila. Kabanata 3223. Sa isang maliit na bahay panuluyan sa timog kanlurang sulok ng panloob na lungsod, sina Jack at Rudy ay kumakain ng tiyanang may labis na interes. Nanlaki ang mga mata ni Rudy habang pinagmamasdan ang lahat sa lugar. Napuno siya ng sorpresa at kuryosidad na parabang ito ang unang pagkakataon niya sa isang lungsod. Matagal siyang tinignan ni Jack bago tumawa at sinabing, anong tinitingin-tingin mo? Ano bang dapat ika-curious? Matapos marinig ang kanyang sinabi, umawang ang labi ni Rudy sa sobrang inis. Hininaan niya ang boses niya habang nakatungo kay Jack, you're asking me why I'm curious. Paano ka kalmado? Parang hindi ka naman curious. Kakaiba na nga na may inn sa inner city, pero ang namamahala sa inn ay talagang nakamaskara na caretaker. Hindi ba para sa? Sabi nito na ikinagulat ni Rudy na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Bahagyang umiling si Jack, na walang magawa, ano ba ang dapat ikagulat? Bawat lugar ay may kanya-kanyang specialty. Ano man ang lumabas sa Whirling World, hindi ako magtataka. Dahil may mga inn dito, natural na kailangan din ang mga caretaker. Ang mga nakamaskarang tagapag-alaga ay karaniwang mga tagapamahala ng Whirling World. Sila ay lilito kahit saan kung ang lugar ay nangangailangan ng isang tao upang bantayan ito. Hindi mahalaga kung ito ay isang lugar ng pagtaya sa isang tea house. Makatwiran ang sinabi ni Jack, ngunit hindi pa rin napigilan ni Rudy ang pagkagulat. Humigop pa siya ng tsaa bago niya sinabing, mukhang safe ang mga inn dito. Maaari mong gamitin ang isa sa mga silid para magsanay ng Storm God rank technique. Tumango si Jack. Iyon talaga ang pinaplano niya. Ang mga inn ay may mga alituntunin laban sa mga pribadong away at pagpasok sa ibang mga silid. Sa dalawang silid na iyon, ganap siyang ligtas kung gusto niyang magsanay ng Storm God rank technique. Ang mga panuntunan ng Whirling Worlds ay hindi isang bagay na nagmamalasakit sa iyong background.
Hanggat sinira mo ang mga ito, tatamaan ka ng kidlat at magiging abo. Kaya walang mga idiot na magpapasya na maglunsad ng sneak attack sa mga in. Nagdagdag si Rudy ng ilang tsaa para sa kanyang sarili, na lumuluha, siguradong ligtas ito, ngunit ito ay napakamahal, isang gabi lang dito ay nagkakahalaga ng 100,000 spirit crystal. Kahit sinong ordinaryong Wandering Warrior ay masisira pagkatapos manatili dito ng ilang araw. Ito ay hindi isang friendly na presyo, ngunit Jack ay hindi isip. Napakalaki pa rin ang kinita niya sa mga sugal. Mayroon siyang 10 milyon, kaya maaari siyang gumastos kahit anong gusto niya. Higit pa rito, handang ibahagi ni Rudy ang mga gastusin. Pagkatapos ng lahat, siya ay ganap na walang silbi sa buong paglalakbay. Kung ipagpilitan pa niya na si Jack ang magbayad para dito, masyado na siyang malungkot. Nakakuha silang dalawa ng kwarto sa inn. Nag-4 out sila kaagad ng 1 milyon, nagreserba ng kwarto sa loob ng 10 araw. Hindi alam ni Jack kung hanggang saan siya makakarating sa loob ng 10 araw, ngunit ayos lang basta magpakita siya ng mga pagpapabuti. Habang naglalakad silang dalawa sa hagdan patungo sa ikalawang palapag ay biglang may narinig na away. Napatingin silang dalawa at nakita nila ang dalawang lalaking nakasuot ng kulay abong damit na nagtatalo sa isa't isa. Hinawakan ng nakababatang lalaki sa kaliwa ang lalaki sa kanang braso at sinabing, "Pwede bang huminahon ka? Hindi ito ang gitnang lungsod." Galit na sabi ng matandang lalaki, "Alam kong hindi ito ang gitnang lungsod, pero ano? Masyadong malayo ang mararating ng lalaking iyon. Kung hindi ko siya tinuturuan ng leksyon, baka mas maging mayabang pa siya sa susunod na makita namin siya. Kaya mo bang panindigin?" Kabanata 3224. Walang magawa ang nakababatang lalaki, hindi ba nibitawan ang nakatatandang lalaki, syempre hindi ko kakayanin. Dahil patuloy silang magdudulot ng gulo sa atin, nangangahulugan ito na tiyak na hindi natin sila kayang labanan ng direkta. Hindi ba pwedeng iwasan na lang natin sila? Napakalaki ng panloob na lungsod. Hanggat hindi natin sila nabangga, hindi tayo magugulo. Wala naman tayong sama ng loob sa kanila, ayos lang basta iwasan natin ang anumang gulo. Nang marinig iyon, namula sa galit ang nakatatandang mandirigma. Para siyang nainsulto ng husto. Inabot niya at itinulak ang kamay na humawak sa braso niya. "Makinig ka na lang sa sinasabi mo. Hindi mo ba alam ang kahihiyan? Wala ka bang kahit anong pride? Nangangahulugan ba ang pagiging mula sa ginintoang kontinente na maiiwasan ka sa anumang gagawin mo? Ang ginintoang kontinente ay isang mundo sa ikalawang baitang, ngunit napakaraming angkan doon. Medyo mas malakas lang sila kaysa sa Chaos Continent. Kung ang isang ikawalong baitang angkan mula sa kontinente ng Chaos ay nasa ginintoang kontinente, sila ay ituring na isang ikapito o ika-6 na baitang angkan. Hindi naman gaanong naiiba. Isa lang siyang maliit na prito mula sa hindi kilalang angkan. Kung siya ay nasa Chaos Continent, siya ay wala. Paano ako matitiis?" Nang marinig iyon, mas lalo pang nabalisa ang binata. Hinawakan niyang muli ang braso ng matanda, at halos sumigaw siya, "Sino ba ang nagsabi sa iyo na isa siyang maliit na prito? Isa siyang inner disciple ng Asher clan." Nang sabihin iyon, ang nakababatang disipulo ay mukhang maasim. Bahagyang kumaibot ang mga labi niya, pakiramdam niya ay lalabas na siya ng dugo sa galit. Nang marinig iyon ng matanda ay bigla siyang nanigas. Gayunpaman, mabilis siyang bumalik sa dati niyang kilos, napailing muli ang nakababatang lalaki, "So ano? Mabubuli na lang daw tayo ng ganyan." Nakita ng nakababatang lalaki na ang kanyang mga salita ay ganap na walang bunga. Hindi man lang siya pinakinggan ng matandang lalaki. Biglang naramdaman ng nakababatang lalaki na parang gustong magluwa ng dugo. "Tinatanggihan mo lang akong pakinggan, di ba? Ang Asher clan ay hindi isang maliit na clan. Sila ay higit sa karaniwan sa Golden Continent. Kung harapin natin sila ng direkta, tayo ay nagdudulot lamang ng problema sa ating sarili. Pwede bang gumising ka na? Hindi ito ang panahon para maging matigas ang ulo. Magiging mas mabuti ang mga bagay kung uurong lang tayo. Hindi naman tayo mortal na kaaway. Kung hahayaan lang natin itong lumipas, mawawala ang mga bagay-bagay. Pagkatapos ng lahat, ang mga mundo ng ikalawang baitang ay hiwalay sa mga mundo ng ikatlong baitang hanggat iniiwasan natin ang mga ito, walang anumang gulo sa hinaharap. Bakit mo pinagpipilitan ang lulong para sa gulo?" The moment that said, parang sumabog yung matandang lalaki. Pulang-pula ang mukha niya, parang sinampal siya ng marahas ng nakababatang lalaki. Nagtakip ng ngipin ang matanda, "Anong sabi mo? Pinipilit kong manggulo." Itinuro niya ang sariling ilong at nanlaki ang mga mata sa galit, sila ang malinaw na unang nagdulot ng gulo sa atin. Ang mga patakaran ng sugal ay halata. Hanggat magkasundo ang magkabilang panig, maaari itong mangyari. Gusto kong tumaya laban sa kanya dahil may gusto siya. Kung hindi dahil doon, hindi ko na siya ginugulo. Dahil lang sa hindi ako taga 9th grade clan, sinalubong niya ako ng panunuya.
Kung hindi mo ako pinigilan, inaway ko siya on the spot. Sino ang may pakialam kung saang angkan siya galing? Pinahihintulutan ba siyang gawin ang anumang gusto niya dahil lamang sa kanyang katayuan? Nang marinig iyon ng nakababatang lalaki, bahagyang kumaibot ang kanyang mga labi at labis na umasim ang kanyang ekspresyon. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang pagpupumilit na pag-alitan ang matanda. Inayos niya ang kanyang katawan at sinabing, ilang taon ka na ngayon? Sa napakaraming taon, marami ka bang hindi naranasan? Bakit hinahayaan mong kontrolin ka ng emosyon mo? Kung minamaliit ka niya, dahil lang sa hindi ka niya kilala. Kabanata 3225. Katulad nga ng sinabi mo, puro kasi mababa ang tingin niya sa angkan mo. Kaya ano, hindi ba't normal lang iyon pagdating sa mga alagad ng mga high-grade clans? Nagawa mo na rin ito dati. Ikaw lang ba ang pinapayagang gumawa nito? Sinabi ko sa iyo na bantayan ang iyong init ng ulo bago pumasok sa loob ng lungsod. Pagkatapos ng lahat, mayroong mga mandirigma mula sa 4 na mundo dito. Kahit na mababa ang ranggo ng Golden Continent sa mga mundo ng ikalawang baitang, mundo pa rin ito sa ikalawang baitang. Hindi natin sila pwedeng maliitin. Pilit na pinayuhan ng nakababatang lalaki ang nakatatandang lalaki, umaasang matatanggap ng nakatatandang lalaki ang kanyang mga sinabi. Naisip lang ng matandang lalaki na ilabas ang kanyang pagkadismaya. Hindi niya kinaya ang nangyari. Pakiramdam niya ay natapakan ang kanyang dignidad. Napataas ang kilay ni Jack sa mga argumento sa ibaba. May curious na kumikinang ang mga mata niya. Hindi niya inaasahan na may mga mandirigma mula sa 4 na mundo doon. Kahit na ang mga mandirigma mula sa Chaos Continent ay hindi nagawang kumilos na parang mga hari. Sa gitnang lungsod, ang mga mandirigma mula sa Chaos Continent ay mas malakas sa karaniwan. Iyon ay dahil ang kanilang mundo ang pinakamalakas sa kanilang tatlo. Sinabi na ang Chaos Continent ay isang hiwa na lamang mula sa pagiging isang mundo ng ikalawang baitang. Sa loob lamang ng ilang siglo o millennia, nagkaroon sila ng magandang pagkakataon na ma-promote. Gayunpaman, kahit na may posibilidad na iyon, sila ay nasa ikatlong baitang mundo pa rin. Nagkaroon pa rin ng agwat sa pagitan nila at ng Golden Continent. Nagdilim ang ekspresyon ni Rudy nang marinig ang usapan sa ibaba. Tumingin siya kay Jack na may halong pag-aalala. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Jack na para bang wala siyang pakialam sa mga nangyayari sa ibaba. Walang gaanong nasabi ang dalawa habang umaakyat sa hagdan. Nang makarating sila sa kanilang silid, hindi napigilan ni Rudy ang paghila kay Jack sa mesa sa silid, at pinaupo si Jack bago umupo sa harapan si Rudy. Pinigilan niya ang kanyang mga salita, nagbuhos ng tsaa at naglagay ng tasa sa harap ni Jack bago siya huminga ng malalim at sinabing, mapanganib ba ang gininto ang kontinente? Medyo biglang tanong nito. Sumimsim si Jack ng ilan sa tsaa bago siya tumawa at sinabing, nag-aalala ka ba na hindi ko matalo ang mga mandirigma mula sa Golden Continent? Naninigas ang mga labi ni Rudy na gustong itanggi. Iyon ay dahil mukhang wala siyang tiwala kay Jack. Napaisip siya saglit pero tumango pa rin siya. Pagkatapos ng mahabang panahon na kasama niya si Jack, nakita na niya si Jack bilang isang nakatatandang kapatid. Ayaw niyang itago ang mga bagay na ito. Nang makita ni Jack ang node, nagpakawala siya ng tawa, hindi mo kailangang mag-alala. Kahit na hindi ko alam kung gaano kalakas ang mga mandirigma mula sa Golden Continent, hindi pa rin ako makakapantay ng mga normal na mandirigma. Bumantong hininga si Rudy bago niya lagok ang kanyang tsaa, itinulak ang kanyang gulat. Alam ko na ang mga mundo ng ikatlong baitang ay hindi kailanman naging iyong layunin. Kahit na ang mga mundo ng ikalawang baitang ay nasa ilalim mo. Palagi mong tinitingnan ang mga mundo ng unang baitang, ngunit hindi mo pa rin alam kung gaano kalakas ang mga mandirigma ng mga mundo ng ikalawang baitang. Delikado ang hindi alam. Karaniwan mo ring maraming kalaban. Dapat tayong mag-ingat, gaya nga ng sinabi ng nasa baba, huwag natin silang guluhin. Dapat manatili lang tayo sa ating distansya. Kabanata 3226. Sa panahong iyon, marami silang naging kalaban, sinadya man o hindi. Kahit na nakayanan na nila ito sa buong panahon, medyo natatakot pa rin si Rudy sa mga kababalaghang hindi nila alam. Humigop ng tsaa si Jack at malinaw na sinabi, kumalma ka. Sa umiikot na mundo, hanggat nag-iingat tayo, hindi natin makikita ang ating sarili sa anumang mapanganib na kalagayan. Gayunpaman, kung ang sinuman ay mag-udyok sa amin, paano kami hindi makakaganti? Nang marinig ang mga salitang iyon, napabuntong hininga si Rudy. Alam niyang hindi niya magagawang iceway si Jack, ngunit talagang nag-aalala siya. Habang papalapit sila sa gitna ng whirling world, mas magiging malakas ang kanilang mga kaaway. Hindi niya maisip kung gaano kalakas ang mga mandirigma sa unang antas ng mga lungsod. Bumungad sa isipan ni Rudy ang magulong kaisipang iyon. Habang siya ay natatakot, siya ay hindi kapani-paniwalang nag-aalala rin.
Napabuntong hininga si Jack habang nakatingin kay Rudy, at marahang inilapag ang tasa sa mesa. Don't worry yourself for no reason before anything happens, walang kwenta yon. Siguradong pagod ka pagkatapos ng mga nakaraang araw, kaya matulog ka muna. Kung walang pahintulot, walang makapasok dito. Susubukan kong mastering ang Soul Sky. Tumango si Rudy. Nagkaroon ng utos sa mga bagay-bagay, at kahit na nag-aalala siya, kailangan niyang isantabi ang mga ito bago pa mangyari ang anumang bagay. May kama at sopa sa kwarto. Pinapahinga ni Jack si Rudy sa kama habang ginagamit niya ang sopa. Ang Storm God Rank Technique, Soul Sky, ay isang soul attribute technique. Kahit na ang mga powerhouse ng Divine Solidifying Realm ay madalas na dinudurog ng Storm God Rank Techniques dahil napakahirap nilang maunawaan. Ang pag-unawa lamang sa mga nilalaman ay karaniwang tumatagal ng isang malaking halaga ng oras, pabayaan ang pagkuha nito sa isang mahusay na antas. Ang mga walang sapat na talento ay hindi man lang mauunawaan ang mga pamamaraan, ngunit ang mga ito ay hindi nahihirapan kay Jack. Sa mga alaala mula sa mga sinaunang mandirigma, hindi na kailangang subukan ni Jack bago niya makuha ang kumpletong pag-unawa sa Soul Sky. Ang mga sitwasyong bottleneck na huminto sa iba ay wala kay Jack. Isang bagay lang ang kailangan niyang gawin, na dahan-daang simulan ang pagsasanay sa pamamaraan mula sa simula. Para sa iba, ang mga diskarte sa pagraranggol ng Diyos ng Bagyo ay parang malalaking bundok na nangangailangan ng maraming oras para umakyat. Ang ilan sa mga lugar ay wala man lang daanan para maakyat ng mga mandirigma, na nangangailangan sa kanila na gumawa ng landas para sa kanilang sarili. Gayunpaman, ito ay mas katulad sa isang walang laman na bote kay Jack. Kailangan lang niyang patuloy na magdagdag ng tubig sa bote para sanayin niya ang pamamaraan. Ang mga diskarte sa ranggo ng Diyos ng Bagyo ay nahati din sa 3 yugto, at ang bawat yugto ay may sariling pangalan. Ang unang yugto ng Soul Sky ay tinawag na Broken Soul Blade. Kung gusto ni Jack na gamitin ang Soul Sky laban sa kanyang mga kaaway, kakailanganin niyang makuha ang Soul Sky sa kahusayan. Sa pamamagitan lamang ng pagkuha nito sa antas na iyon ay maaalis niya ang mga taong kasama nito. Huminga ng malalim si Jack at inilabas ang bounty na naipon niya sa mustard seed. Inilabas niya ang Purple Soul Fruit, ang Green Phoenix Fruit, at ang 2 Soul Gems, inilagay silang lahat sa mesa. Hindi mahalaga kung ang mga kayamanang iyon ay kapaki-pakinabang o hindi, una niyang hinihigop ang mga ito. Sa pamamagitan lamang ng pag-iipon ng sapat na kapangyarihan ay mapapawi niya ang isang Divine Soul. Sa isang Divine Soul, magagamit niya ang Broken Soul Blade. Unti-unting lumipas ang oras, at 10 araw na silang nasa loob ng lungsod. Habang binayaran nila ang kanilang pananatili, ang mga resulta na natanggap ni Jack ay hindi kasiya siya. Sa loob ng 10 araw, isang Soul Gem at isang Purple Soul Fruit lang ang naabsorb niya, at mayroon lang siyang ika-10 ng isang Divine Soul. Hindi ito ang inaasahan niya. Naisip niya na ang pag-absorb ng napakaraming kayamanan ay magbibigay daan sa kanya na umabot ng 60%, ngunit ito ay isang malaking pagkakaiba. Nakapagpahinga na si Rudy ng mga oras na iyon at umiinom ng tsaa sa mesa. Nang imulat ni Jack ang kanyang mga mata, nagpakawala ng tawa si Rudy habang sinasabi, nabayaran ko na ang mga bayarin at nagdagdag pa ng 10 araw. Mayroon ka pa ring isang kaluluwang hiyas na hindi mo pa hinihigop. Good luck! Kabanata 3227. Nakaligtas si Jack sa problema sa pag-aayos ng mga bayarin para sa kanilang pananatili salamat sa pagiging aktibo ni Rudy. Kaya, tumango siya at patuloy na hinigop ang hiyas ng kaluluwa. Samantala, maluwag na uminom si Rudy ng kanyang tsaa habang iniisip ang lahat ng kanyang naranasan sa panahong ito. Kahit na marami siyang naranasan, hindi naman gaanong nadagdagan ang kanyang aktwal na kakayahan. Dalubhasa siya sa alchemy, ngunit kahit na iyon ay walang espesyal. Marami siyang natutunan kay Jack, ngunit ang kanyang mga talento ay karaniwan. Nagkaroon ng agwat sa pagitan niya at ni Jack, at kahit na siya ay bumuti, ito ay hindi sa lahat na nagdulot sa kanya ng pagdududa sa kanyang sarili. Pagkaraan ng 5 araw, sa wakas ay muling iminulat ni Jack ang kanyang mga mata. Naabsorb niya ang lahat ng kayamanan at naka-absorb pa siya ng ilang mahahalagang table tasks, ngunit mayroon lang siyang 1/5 ng Divine Soul. Nanghihinayang umiling si Jack, ngunit wala siyang magawa. Labis niyang napagtanto na kung mas mabagal ang kanyang pagsipsip, mas maraming mga kayamanan ang ibig sabihin nito na kakailanganin niya sa hinaharap. Sa pag-iisip tungkol doon, napabuntong hininga si Jack. Totoo, marami siyang kayamanan sa ngayon, at talagang naniniwala siya na kahit malayo siya sa kanyang layunin, naisip niya na ang mga bagay-bagay ay tumitingin. Nako, tila panaginip lang ang lahat ng iyon. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang pagbutihin ang kanyang lakas at para magawa iyon, kakailanganin niya ng maraming kayamanan upang suportahan siya. Maaari niyang makuha ang mga ito sa pamamagitan ng mga kompetisyon, ngunit ang mga iyon ay hindi gaanong nagbunga.
Kung gusto ni Jack na bumuo ng isang divine soul, kakailanganin niya ng maraming kayamanan. Ang natitira sa mga iyon ay mangangailangan kay Jack na gumastos ng malaking halaga ng mga spirit crystal para makabili. Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay naging sanhi ng pisikal na pananakit ni Jack, na nananangis na maaaring kailanganin niyang gugulin ang lahat ng kanyang mga espiritong kristal upang makakuha ng mga kayamanan sa lalong madaling panahon. Napabuntong hininga si Jack. Oo naman, hindi sapat ang mga espiritong kristal para sa mga mandirigma. Napataas ang isang kilay ni Rudy nang marinig iyon, may gustong itanong kay Jack, ngunit bumaba na si Jack sa sofa. Kung kulang tayo ng mga spirit crystal, kailangan kong gumawa ng higit pa. Sa kabutihang palad, mayroong isang lugar na maaari tayong gumawa ng mga spirit crystal sa malapit. Baka makakuha pa ako ng magagandang bagay doon. Nakataas ang kilay ni Rudy habang nakatingin sa likod ni Jack na nagtataka. Ipinaliwanag ni Jack ang mga bagay-bagay kay Rudy habang naglalakad siya pasulong. Naaalala mo pa ba ang narinig nating pagtatalo noong umaakyat tayo 3 araw na ang nakakaraan? Binanggit ng lalaking iyon ang isang attribute gamble, novel drama. Bigla itong naalala ni Rudy nang banggitin ito ni Jack. Ano ang attribute gamble? Parang kakaiba ang pangalan. Tumawa si Jack at sinabing, "It's actually not that strange, the name's very straightforward." Ang ibig sabihin lang ng isang attribute na sugal ay nagsusugal ka sa mga katangian ng lahat. Halimbawa, isa akong soul attribute warrior. Pagdating sa katangian ng kaluluwa, ang control dito ay maraming beses na mas malakas kaysa sa iba pang mga katangian. Magiging soul attribute warrior ako. Ang attribute gamble ay isang kompetisyon sa kontrol ng iba't ibang katangian. Napaawang ang labi ni Rudy dito. Kahit metigang nagpaliwanag si Jack, pakiramdam niya ay nasa dilim pa rin siya. Nilinggan ni Jack si Rudy at nakita niya kaagad na hindi naintindihan ni Rudy. Nagpakawala siya ng tawa, hindi iniisip ang anumang kakayahan ni Rudy sa pag-unawa. Sa sandaling pumasok sila sa loob ng lungsod, ang lahat ng mga patakaran ay bumaha sa kanyang isip. Sinusundan ni Rudy si Jack, kaya hindi niya nakuha ang lahat ng kaalamang iyon. Kabanata 3228. Kumunat ang noo ni Rudy at nag-isip sandali bago sinabing, "So, pwede ko bang intindihin ito bilang puro gamit ang attributes to attack?" Tumango si Jack. Ganun talaga. Gamitin ang katangiang ikaw ang may pinakamaraming kontrol para ilunsad ang pinakamadalisay na pag-atake. Medyo nagdududa pa si Rudy. Hindi ko pa rin maintindihan. Gaano kalakas ang isang purong pag-atake ng katangian? Matiyagang nagpaliwanag si Jack, lahat ng teknik ay may kanya-kanyang katangian. Habang nagsasanay ka sa mga discarding iyon, nagkakaroon ka rin ng pag-unawa sa mga katangiang iyon. Inilalagay ng attribute na gamble ang iyong kontrol sa mga katangiang iyon sa pagsubok. Kung ang aking kontrol sa katangian ay mas mataas, ang aking pag-atake ay matatalo sa isang mababang antas na mandirigma, at ako ay mananalo. Naiintindihan mo na ba ngayon? Kinagat ni Rudy ang kanyang mga labi, pakiramdam na tila mas naiintindihan niya ang ideya. Medyo naguguluhan lang siya sa mga detalye. Matapos mag-isip, umiling si Rudy. Whatever. Panoorin ko na lang bago intindihin. Ngumiti si Jack at pumayag. Hindi naman sila kalayuan sa kinaroroonan ng sugal. Hindi na nag-aksaya ng panahon ang dalawa pagkatapos nilang magdesisyon. Dinala ni Jack si Rudy sa Progeny area. Ang Progeny area ay nasa silangang bahagi ng panloob na lungsod, at nakatagpo sila ng ilang mga mandirigma na papunta doon sa daan. Kitang-kita ni Rudy sa kanilang mga mukha ang pananabik at maging ang sigla, karaniwan sa gitnang lungsod ang ganitong mga ekspresyon. Sa mga oras na iyon, pakiramdam ni Rudy ay parang apektado ang kanilang mga puso sa lahat ng sugal. Naisip niya na ang mga mandirigma na pumasok sa loob ng lungsod ay lahat ay hindi kapani-pani, walang malakas at may talento, kaya't ang kanilang mga puso ay dapat na mas matatag, ngunit tila siya ay naitama. Nakakunot ang noo ni Rudy habang bumulong, "I think everyone seems to be a bit crazy." Lagi silang nalulubog sa excitement. Tumango si Jack, hindi nagulat. Hindi ba normal yon? Kahit anong uri ng sugal ito, palaging may kawalang katiyakan at mga pagkakataong mabago ang takbo. Maraming tao ang kumita ng malaking pera mula sa mga sugal, habang ang iba ay nawala ang lahat ng kanilang mga kapalaran. Ang mga ups and down na tulad nito ay nagpapadali para sa isang tao na mawala ang kanilang rasyonalidad. Kahit na ang mga mandirigma na mas determinado kaysa sa iba ay masasabik sa gayong kapaligiran. Tumango si Rudy bilang pag-unawa. Makalipas ang halos 2 oras, nakarating na rin sila sa Progeny area na nahahati sa 3 bahagi. Ang gitna ay ang lugar ng pagtaya, at isang malaking hilera ng Progeny Skystones ang naroroon. Binilang ni Rudy ang kabuoang 33 sa kanila. Sa kanilang paglalakbay, ipinaliwanag ni Jack ng detalyado ang mga panuntunan ng katangiang sugal, novel drama.
Tumingin si Rudy sa hilera ng Progeny Skystones at tuwang-tuwang inulit, kaya kailangan lang ng magkabilang panig ng sugal na ilagay ang kanilang mga kamay sa magkabilang dulo ng bato at gamitin ang katangiang pinagkadalubhasaan nila. Iko-convert ng Progeny Skystone ang mga katangian sa isang pag-atake, at magkasalungat ang magkabilang panig. Ang mananalo ay matutukoy sa isang iglap, tama ba? Tumango si Jack. Hindi lamang kailangan mong i-circulate ang katangian sa iyong katawan, ngunit kailangan mo ring iturok ito sa bato para magkatotoo ang pag-atake. Tumango si Rudy habang nakatingin mismo sa 33 na bato. Ang mga batong ito ay halos kalahating tao ang taas, at lahat ng mga ito ay may kulay na parang alikabok. Sa mga bato ay may pulang kulay na ron na tumatakip sa mga bato. Ang sentro ng Progeny area ay may mga bato, habang ang silangang bahagi ay tinatawag na silangang lugar kung saan hindi mabilang na mga mandirigma ang natipon. Ang mga mandirigmang kasama nila kanina ay tumungo na rin sa direksyong iyon. Kabanata 3229. Tumingin si Rudy at napansin niyang punong-puno ng tao ang lugar. Sa tansya niya, mayroong hindi bababa sa 10,000 katao doon. Bumantong hininga siya, iniisip na ang panloob na lungsod ay magkakaroon ng mas kaunting mga tao kaysa sa gitnang lungsod dahil lahat sila ay mga elite. Nako, siya ay tumayo na itama pa muli. Kung ikukumpara sa silangang lugar, mas kaunti ang mga tao sa kanlurang bahagi. Tumingin si Rudy at tinansya na nasa 1,000 katao lang ang nasa kanluran. Ito ay 70% mas mababa kaysa sa kanlurang lugar. Ang mga mandirigma sa kanlurang lugar ay lahat ay nakaupo sa mga banig. Hindi sila maingay gaya ng silangang lugar, at ang mga damit na isinusuot nila ay tila hindi makamundo. Ang naghiwalay sa kanila sa mga mandirigma sa silangang lugar ay ang katotohanang lahat sila ay may whiteboard sa harap nila, at maraming salita ang nakasulat sa kanila. Tumingin si Rudy sa mga tabla at sinabing, hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung ano ang pagkakaiba ng mga mandirigma sa silangan at sa kanluran. Ano ang nakasulat sa mga pisara? Paliwanag ni Jack, sa madaling salita, ang mga mandirigmang natipon sa silangan ay karamihan ay mga mandirigma na hindi pa rin nakakaalam kung gusto nilang sumali sa sugal, habang ang mga mandirigma sa kanluran ay ang mga determinadong lumahok. Dahil ito ay sugal, natural na kailangan nila ng ibang makakalaban. Ang board sa harap nila ay may sugal na gusto nila at pati na rin ang mga kayamanan. Nang marinig iyon, biglang kumurap si Rudy. Maaari ka ring tumaya ng mga kayamanan. Tumango si Jack, na nagpapaliwanag ng detalyado, ang attribute gamble ay hindi ganap na katulad ng mga nakita natin noon. May dalawang bahagi ang attribute na gamble. Ang isa ay nasa mga espiritong kristal, habang ang isa ay nasa mga kayamanan. Magagamit din ang mga technique scroll. Basta ito ay isang bagay na mahalaga, maaari itong gamitin bilang isang taya. Pinapataas din nito ang hamon. Ang ilang mga tao ay kumukuha ng mahahalagang kayamanan upang ipusto upang makaakit sila ng mga mandirigma na interesadong tumaya laban sa kanila. Kung manalo sila, makukuha nila ang mga kayamanan at mga spirit crystal. Naturally, kakailanganin nilang i-fork out ang parehong mga spirit crystal kung matatalo sila. Nang marinig iyon ni Rudy ay nagtaas siya ng kamay para pigilan si Jack. Kung matatalo ka, kailangan mo lang magbayad gamit ang parehong halaga ng mga spirit crystal, di ba? Tumango si Jack at nagpatuloy, nakahiwalay ang attribute na gamble sa bet setter at bet taker. Ang mga nasa silangan ay kadalasang bet takers, at ang mga nasa kanluran ay kadalasang bet setters. Ang mga nagtatakda ng mga taya ay hindi lamang nangangailangan ng mga espiritong kristal kundi mga kayamanan din. Samantala, ang mga kukuha ay kailangan lamang magkaroon ng mga espiritong kristal. Iyan ay hindi masyadong patas. Bulyo ni Rudy. Tumawa si Jack bago siya sumagot, isipin mo na lang, hindi naman ganoon ka-unfair. Ang mga bet setters ay hindi tanga. Kung ito ay hindi patas, kung gayon ang kanlurang lugar ay walang laman. Mayroong higit sa 1,000 tao doon dahil lahat sila ay pakiramdam na ito ay napakapatas. Alam mo ba kung bakit? Nang marinig ang sinabi ni Jack, medyo natarante si Rudy. Hindi niya maintindihan, kaya nagtanong siya muli, at si Jack ay hindi ipinagkait sa kanya ang sagot. Napakasimple ng dahilan. Ito ay dahil ang mga setter ng taya ay lubos na kumpiyansa sa kanilang mga kakayahan. Pumayag sila sa rules dahil nag-aalala sila na walang tataya laban sa kanila. Ang mga taya ay nahahati sa dalawang bahagi, na nagpipilit sa mga setter na gumawa ng mga kayamanan, dahil kailangan nilang maakit ang mga tao na kunin ang kanilang mga taya. Matapos ang lahat ng sinabi ni Rudy na may kalahating pangunawa, kaya hinahayaan nila ang mga setter na akitin ang mga tao na tumaya laban sa kanila. Kabanata 3230. Tumango si Jack, nagpakawala ng tawa habang nakatingin sa mga mandirigmang nagkukumpulan sa kanlurang lugar.
Ang isda na kumukuha ng pain ay hindi man isda minsan kundi isang hayop na hindi kayang lumunin. So, walang nakakaalam kung paano magtatapos ang mga bagay-bagay, he spoke. Tumango si Rudy. Noon lamang siya nagkaroon ng magaspang na pag-unawa sa mga patakaran ng katangiang sugal. Muling sinulyapan ni Rudy ang mga mandirigma sa kanlurang lugar at napansin niyang karamihan sa kanila ay may mga pattern ng dark gold sa kanilang mga manggas. Nang mapansin niya iyon, nagulat siya at hinaila ang manggas ni Jack at itinuro iyon. Nang makita ni Jack ang mga pattern na iyon, agad niyang naintindihan. Nakakunot ang noo niyang sinabi, dapat ay mga mandirigma sila mula sa Golden Continent. Hindi napigilan ni Rudy na manlaki ang mga mata. Napag-usapan nilang dalawa ang tungkol sa Golden Continent. Kahit alam nilang may mga mandirigma mula sa mundong iyon sa Inner City, naisip ni Rudy na napakalayo nila sa kanya. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang pagpapakita nila. Ang mga mandirigma na natipon sa kanlurang lugar mula sa Golden Continent ay mahigit 500. Karamihan sa kanila ay nakapikit at nagpapahinga, ngunit kahit nakapikit, kitang-kita ang hangin ng pagmamataas sa kanilang paligid. Kinasusuklaman ni Rudy ang mga taong mayabang kaya napangiwi siya sa sama ng loob. Gayunpaman, wala siyang sinabi. Lumingon siya upang tingnan ang silangang bahagi at napansin na ang mga mandirigma ng Golden Continent ay sumasakop lamang sa ikalimang bahagi ng silangang bahagi. Sa mga tuntunin ng kabuoang bilang, hindi gaanong marami sa kanila. Ang nakakalito kay Rudy ay ang katotohanan na ang mga mandirigma mula sa Golden Continent na mula sa silangang lugar ay hindi nakikihalubilo sa mga mandirigma mula sa tatlong iba pang mundo. Kinuha pa nila ang pinakasentro. Lugar, na naglalagay ng malinaw na hangganan sa pagitan nila at ng iba pang mga mandirigma. Ang mga mandirigma ng gintong kontinente sa kanlurang lugar ay iba, nakikihalo sa lahat. Nalilitong tanong ni Rudy, bakit ang mga mandirigma ay nagtitipon sa silangang bahagi ng silangan na lahat ay nagtitipon, at silang lahat. Pagkasabi noon ay umawang ang labi ni Rudy. Ang mga mandirigma sa silangang lugar ay hindi kasing tahimik sa kanlurang lugar. Kakaunti sa kanila ang nagpapahinga. Sa halip, tila sila ay nasa madamdaming talakayan. Salamat sa mga gintong pattern sa kanilang mga manggas, nasabi agad ni Rudy kung sinong mga mandirigma ang mula sa Golden Continent. Kitang-kita kung paano nila mababa ang tingin sa iba. Napatingin din si Jack. Napabuntong hininga siya habang medyo malamig ang tingin. Ang mga mandirigma mula sa Golden Continent ay minamalas ang mga mandirigma mula sa tatlong iba pang mundo. Gumawa sila ng isang malinaw na pagkakaiba sa pagitan nila dahil doon. Marahil ay pakiramdam nila na ang mga mandirigma mula sa tatlong iba pang mundo ay hindi karapat-dapat na tumayo kasama nila. Lumubog ang galit ni Rudy, pakiramdam niya ay may apoy na damaloy sa kanya. Nakakadiri. Sino sa tingin nila? Kahit na ang Golden Continent ay isang second-grade world, sila ang pinakamababa sa mga second-grade world. Akala ba nila hindi alam ng iba yon? Bakit pinipilit nilang umarte na parang hindi? Ngumuso si Jack. Kung titignan ng mga mukha ng mga ito ay ang yabang ay naramdaman niyang malamang sa huli ay salungat siya sa kanila. Gayunpaman, mabuti iyon, tumugon siya ng naaangkop. Hindi yan ang iisipin nila. Iniisip nila na mas magaling lang sila kaysa sa iba dahil lamang sa pagiging mula sa mundo ng ikalawang baitang. Sa kanilang mga mata, ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo ay lahat ng antas na mas mababa kaysa sa kanila. Hindi madaling pakisamahan ang mga ganyan, malinaw na sabi ni Jack. Napaawang ang mga labi ni Rudy habang may pang-aasar na sinabi, kailangan ba nilang subukang magpakitang gilas? Nakakadiri lang. Ang iniisip ko lang ay hindi na ako makapagsalita. Pagkasabi niya nun, tumingin siya kay Jack. Sa init ng ulo ni Jack, napaka-posibleng magalit si Jack sa kanila. Kabanata 3231. Nang mga sandaling iyon, biglang may narinig na malakas na tunog mula sa silangan na nakatawag sa kanilang atensyon. Galit na galit ang isang lalaking nakasuot ng kulay abong damit habang nakatingin sa isang mandirigma mula sa gininto ang kontinente, mga 6 na metro ang layo sa kanya. Ano ba kasing yabang mo? Huwag mong isipin na kaya mong umarte na parang mas magaling ka dahil lang galing ka sa Golden Continent. Maaaring mula ka sa ikalawang baitang mundo, ngunit hindi iyon nangangahulugan na lahat ay malakas. Mayroong malakas at mahina sa bawat mundo. Mayroon kang malalakas na mandirigma sa iyong mundo, ngunit ang ibig sabihin ba nito ay wala ang Chaos Continent? Bawal bang tumaya ang mga mandirigma ng Chaos Continent laban sa mga mandirigma mula sa Golden Continent? Nang marinig iyon ng mandirigma mula sa Golden Continent, itinaas niya ang kanyang ulo habang nakatingin sa ibang lalaki. Siyempre kaya mo, pero depende yan sa nag-isyo ng taya. Ang aking kapwa-disipulo ay isang piniling disipulo, at hindi siya isang taong maaaring hominin ng mga mandirigma mula sa Chaos Continent. Ano ang pinagkakaabalahan mo? Alamin ang iyong lugar.
Ang mandirigma mula sa kontinente ng Chaos ay nagsimulang huminga ng hindi maayos, at maging ang kanyang mga mata ay namula. So what if isa kang napiling disipulo? Iyon ay depende sa kung anong clan ang napili mong alagad. Mukha kang mahina na walang paraan na mas malakas ang iyong senior. Higit pa rito, ang isang labanan sa katangian ay nakatuon sa kontrol sa iyong katangian. Kahit malakas ang senior mo, hindi ibig sabihin na kaya niyang manalo sa attribute battle. Galit na pinaikit ng mandirigmang iyon mula sa Golden Continent ang kanyang mga mata at sumimangot, iniinsulto mo ako at ang aking angkan. Napakahusay. Tatandaan kita. Maghintay ka lang. Ngumuso ang mandirigma mula sa kontinente ng Chaos. Maghihintay ako, kung gayon. Ungol niya. Nalaman agad ng mga mandirigma sa paligid ng taong iyon na ang taong iyon ay nag-iinit ang ulo at hinaila ang kanyang manggas, na may binubulong sa kanyang mga tainga. Agad na nagdilim ang ekspresyon ng taong iyon, ngunit galit pa rin siya. Gayunpaman, hindi na niya ipinagpatuloy ang pakikipagtalo sa mandirigma mula sa Golden Continent. Ang pagtatalo ay umaakit ng maraming hitsura, at naging sanhi ito ng hindi magiliw na kapaligiran upang maging mas tensyonado. Ang mga mandirigma mula sa ginintoang kontinente ay lalo pang minamalas ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mga mundo, at ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mga mundo ay higit na napupuot sa mga mandirigma mula sa Golden Continent. Napabuntong hininga si Rudy. Ang mga mandirigma ng Chaos Continent ay dapat na ang pinakamalakas sa amin, ngunit hindi sila mayabang. Nang lumitaw ang mga mandirigma ng Golden Continent, agad silang kumilos na parang iba sila. Wala silang anumang biyaya. Tumaas ang isang kilay ni Jack at ngumisi, ang dami nilang kulang, mas gusto nilang ipakita. Ang ginintoang kontinente ay maaaring isang pangalawang baitang mundo, ngunit sila ay nasa ilalim ng kategoryang iyon. Tiyak na minamaliit sila ng mga mandirigma mula sa ibang mundo sa ikalawang baitang, novel drama. Karaniwan, ang mga mundo ng iba't ibang grado ay hindi nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Dahil ang Chaos Continent ay nasa matataas na antas ng mga ikatlong baitang mundo, bihira silang minamaliit. Kapag nakilala nila ang mga mundong mas mahina kaysa sa kanila, hindi na nila kailangang magpakitang gilas, ngunit iba ang Golden Continent. Nang marinig iyon, agad na naintindihan ni Rudy. Natatawang sabi niya, kaya ganyan. Sila ay minamaliit kapag sila ay kabilang sa mga ikalawang baitang mundo, kaya sinusubukan nilang magpakitang gilas sa ating harapan, na nagmumukhang mas magaling sila. Nakakadiri. Kabanata 3232. Sa puntong ito, kinasusuklaman ni Rudy ang mismong pag-iisip ng mga mandirigma ng Golden Continent. Gayunpaman, biglang may naisip si Rudy sa gitna ng kanilang pag-uusap. Kaya lumingon siya at nalilitong tumingin kay Jack, sinabi ng mandirigmang iyon mula sa Chaos Continent na ang attribute attacks ay hindi puro pag-atake. Kahit na malakas ka, ang iyong attribute attack ay maaaring hindi. Tumango si Jack at nagpaliwanag, ganun nga, oo. Iyon ay dahil ang iyong aktwal na lakas ay natutukoy sa pamamagitan ng pamamaraan na iyong pinagkadalubhasaan at ang kontrol ng iyong diskarte, ngunit ang isang mataas na grado na pamamaraan ay hindi nangangahulugan na ito ay gumagamit ng maraming iyong mga katangian. Halos kalahati lang ang naiintindihan ni Rudy. Kumunot ang noo niya at nagtanong, so sinasabi mo na kahit mataas ang level ng teknik, hindi ibig sabihin na ang teknik ay gumagamit ng maraming ibinigay na attribute. Ang ilang mga diskarte ay mas mababa sa ranggo ngunit gumagamit ng mas maraming mga katangian. Ang mga mandirigma na gumagamit ng mga diskarteng iyon ay maaaring makapagpalabas ng mga pag-atake ng katangian na mas malakas kaysa sa mga diskarteng may mataas na grado. Tumango si Jack, iyon mismo ang ibig niyang sabihin. Ang mga pagsusugal ng katangian ay maaaring mag-udyok sa puso ng isang sugarol dahil sa kung gaano sila ka-unpredictable. Ang ilang mga tao ay hindi kapani-paniwalang malakas sa aktwal na labanan, ngunit dahil ang kanilang mga diskarte ay hindi gumagamit ng maraming mga katangian, maaari silang matalo sa iba na mas mababa sa kanila. Ang iba pang mga pagsusugal ay mas marami o mas kaunti ay naglalagay ng pananagutan sa mga tunay na kakayahan ng isang tao, ngunit ang isang katangiang pagsusugal ay iba. Medyo nasasabik na sabi ni Rudy, kung ganoon, pwede ko ring subukan, di ba? Ayaw pasukin ni Jack ang pananabik ni Rudy, ngunit malupit ang katotohanan. Walang magawang sinabi ni Jack, kahit na may ilang kawalan ng katiyakan, ang mga high-grade technique ay kadalasang gumagamit ng maraming katangian. Pagkatapos ng lahat, higit pa sa elemento ang kadalasang magiging dahilan upang maging mas malakas ang pamamaraan. Nabawasan sa isang iglap ang pananabik ni Rudy. Kaya, laro pa rin ito para sa malalakas sa huli. May uncertainty lang sa pagitan ng malalakas, di ba? This time, spot on ang pagkakaintindi ni Rudy. Tumango si Jack at sinabing, tama ka, the uncertainty exists between the strong.
Kung magkaharap ang dalawang tao, kailangang magkatulad ang kanilang mga kakayahan para magkaroon ng pagkakataon ang mas mahina. Walang magawa si Rudy, hindi alam ang sasabihin. Ang tanging magagawa niya ay iiyak ang katotohanan na ang mundo ay pag-aari ng malakas. Ang mga mahihina ay mas mabuting hindi na sumali. Tinapik ni Jack ang balikat ni Rudy. Sige, huwag mo nang isipin pa. Pumunta muna tayo sa eastern area para intindihin muna ang sitwasyon. Sinundan ni Rudy si Jack pagdating sa silangang lugar kung saan nagtitipon ang karamihan sa mga mandirigma. Ang sentro ay kinuha ng mga mandirigma mula sa Golden Continent habang ang iba pang mga lugar ay pinaghalo ng tatlong mundo. Sa paligid ng Golden Continent, ang mga mandirigma mula sa iba pang tatlong mundo ay naging mas palakaibigan sa isa't isa na parang nagkakaisa. Kung tutuusin, minamaliit silang lahat ng Golden Continent. Natigil lang ang dalawa nang makita nilang sumiklab ang pagtatalo. Kabanata 3233. Hinihila ni Logan Reeves ang braso ni Justin Miller. Baliw ka, Justin. Gaano man kaganda ang isang White Phoenix Fruit, nakadepende ito sa kung sino ang kalaban mo. Hindi mo kayang harapin si Gale Hughes. Napakunot ang noo ni Justin nang sumilay ang kislap ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Kung ito ay isang bagay ng aktwal na kasanayan, iisipin kong muli ang mga bagay-bagay, ngunit ang isang katangiang sugal ay isang labanan laban sa ating karunungan sa mga katangian. Paano mo malalaman na mas mahina ako sa kanya? Maaaring si Gale ay mula sa Asher clan ng Golden Continent, ngunit hindi siya isang piniling disipulo. Inner disciple lang siya. Nang marinig iyon, nanigas ang mukha ni Logan sa sobrang inis nang kumalas siya sa pagkakahawak kay Justin. So paano kung inner disciple siya? Huwag kalimutan na ang Asher clan ay isang holy grade clan. Ibig sabihin, mas malakas pa sila kaysa sa 9th grade clans. Ang aming angkan, ang Greencliff clan, ay isang ikawalong baitang clan lamang, hindi namin maihahambing sa kanila ang lahat. Ang kanilang panloob na mga alagad ay ganap na naiiba sa atin. Si Logan ay tunay na taos-puso sa kanyang payo, at ang kanyang mga salita ay napakamakatwiran. Sa wakas ay nakinig si Justin, ngunit tumanggi siyang pabayaan ang White Phoenix Fruit. Kinagat niya ang kanyang mga labi at sinabing, pero, kailangan ko talaga ng White Phoenix Fruit. Kapag nanalo ako, magiging akin ang prutas. Napangisi si Logan, paano kung matalo ka? Ikinawi niya ang 4 na daliri sa harap ni Justin. Ito ay 4 na milyong spirit crystal, hindi maliit na bilang iyon. Malamang na may 5 milyon ka lang sa storage space mo, kaya kapag natalo ka, itatapon mo ang karamihan sa iyong kayamanan. Iyan ang bunga ng iyong maraming taon ng paggawa. Willing ka bang gawin yon? Ang mga salitang ito ay parang isang balde ng malamig na tubig kay Justin. Mapait ang mukha niya habang bumaantong hininga. Tama ka, masyadong mabigat ang presyo ng pagkatalo, hindi ko matitiis. Tahimik na tumingin si Rudy kina Justin at Logan at biglang napagtanto na siya ay ilang beses na mas mayaman kaysa sa isang alagad mula sa isang ikawalong angkan. Sa pag-iisip na iyon, hindi niya maiwasang maiyak na ang mga sugal ay kinasasangkutan ng mas malaki at mas malalaking numero. Ang pinakamababang taya para sa attribute na gamble ay 3 milyong spirit crystal habang ang pinakamataas ay 4 na milyon. Tumingin siya sa paligid kanina, at halos 70% ng mga mandirigma doon ay naglagay ng 4 na milyon sa taya. Nangangahulugan iyon na ang mga tumataya ay kailangang magbayad din ng 4 na milyon, na hindi maliit na halaga. Karamihan sa mga taong naruroon ay kailangang isaalang-alang kung maaari ba silang manalo bago kunin ang halagang iyon. Tumingin si Rudy kay Jack at bumulong, no wonder sinabi mong gusto mong gumawa ng mga spirit crystals dito. Maaari kang tumaya ng 4 na milyon ng sabay-sabay, at maaari kang lumahok sa 3 katangiang sugal sa isang araw. Kung mapanalunan mo silang 3, kikita ka ng 12 milyon, kahit na nakakalimutan mo ang mga mahahalagang kayamanang iyon. Samantala, napabuntong hininga si Justin, manood na lang ba tayo habang nawawala ang pagkakataon? Parang napadpad ako dito. Malaki ang posibilidad na malagpasan ko ito kung mayroon akong White Phoenix Fruit. Sabi ni Logan sa pagkagalit, alam kong ang White Phoenix Fruit ay naglalaman ng kapangyarihan ng apoy at hangin na maaaring magpalaya sa iyo ng mas mataas, ngunit ang iyong mga pagkakataong manalo ay hindi malaki. Kung tutuusin, malaki ang tsansa mong matalo. Kung matalo ka, mawawalan ka ng higit sa kalahati ng iyong kapalaran. Malungkot na tumango si Justin, na makatwiran na tinanggap ang kanyang kapalaran. Tama ka, pero labag sa loob ko. Ang isang White Phoenix Fruit ay nagkakahalaga ng 8 milyon. Kung gusto kong bumili ng isa, kailangan ko pang mag-ipon ng mahabang panahon, at ito ang magiging buong kapalaran ko pagkatapos kong bilhin ito. Napabuntong hininga si Logan, naiintindihan niya kung bakit napaka-impulsive ni Justin kanina. Kung siya lang ang sarili niya, hindi rin siya magiging kalmado. Pagkatapos ng lahat, ang pang-akit ay napakahusay.
Kabanata 3234. Sa sandaling iyon, isang hindi pala kaibigang boses ang biglang narinig nila. Isang mandirigma mula sa Golden Continent ang biglang lumapit at tumingin kay Justin. Kanina ka pa nakatitig kay Gale. Nag-iisip ka ba tungkol sa pagtaya laban sa kanya? May kaunting distansya sa pagitan ng iilan sa kanila at sa gitna, ngunit ang mandirigma mula sa Golden Continent ay naglakad papunta sa kanila. Kitang-kita ang hindi niya pagkagusto sa kanila habang nakatingin sa kanila. Pagtingin sa eksena, hindi nakaimik si Jack, ito ay ilang tingin lamang, at hindi tulad ni Justin na tataya laban kay Gale, ngunit ang taong ito ay nagpasya na igiit ang kanyang sarili. Napaawang ang labi ni Rudy habang bumuulong kay Jack, mayroon ba siyang ganoong kalaking libreng oras? Ganon din ang naramdaman ni Jack, ito ay talagang nakakainis. Ako si Lorien Miles, isang inner disciple ng Asher Clan. Ang tinatitigan mo ay ang senior ko, si Gale. Huwag mo akong tingnan ng hindi makapaniwala, dapat mambola ka na kinakausap pa kita. Lumakad na lang ako kasi hindi ko na matiis. Panunuya ni Lorien, naningkit ang mga mata. Lalong natigilan si Jack nang marinig iyon. Kitang-kita kung gaano katanga ang mga mandirigma ng Golden Continent sa kanilang pag-uugali. Karaniwan, ang mga disipulo mula sa mataas na antas ng mga angkan ay mananatili sa kanilang sarili, at maliban kung sila ay hinamon, hindi sila maghahanap ng gulo. Pagkatapos ng lahat, ang paghalo ng kaldero na tulad nito ay kadalasang bagay para sa mga hamak na gangster. Gayunpaman, ang mga mandirigma ng Golden Continent ay tila walang pakialam. Hanggat hindi nila gusto ang isang tao, lalakad sila para sa small talk. Napaawang ang labi ni Jack. Tila lahat sila ay may mali sa kanilang mga ulo. Malamang na masyado silang nabuli noon at naghahanap ng pagkakataon na gawin din iyon. Natural na hindi nila hahayaan ang anumang pagkakataon at lilikha ng mga pagkakataon sa isang kapritsyo. Umasim ang ekspresyon ni Justin sa nakakainis na paghaharap na ito. Hindi niya inaasahan na may gustong manggulo dahil lang sa ilang salita na nakipagpalitan siya sa kapwa alagad. Huminga ng malalim si Justin at matiyagang sinabi, naisip kong ang tumaya, pero ano? Siya ang bet setter. Walang tuntunin na masasabi kung sino ang hindi kukuha ng kanyang mga taya. Palaging mahinahon si Logan. Hanggat ang ibang tao ay hindi lumampas sa linya, siya ay bihirang masangkot sa anumang mga salungatan. Gayunpaman, sa pagharap kay Lorien, tila nawalan siya ng katinoan. Kailanman ay hindi siya isang taong naghahanap ng gulo, ngunit hindi siya actress kung may ibang naghahanap. Sabi ni Logan sa mahinang boses, huwag kang lalampas sa linya dito. Wala kaming ginawa, at sinusubukan mong maghanap ng gulo. Anong gusto mo? Hindi inaasahan ni Lorien na ang kabilang panig ay hindi matatakot sa kanya. Pakiramdam niya ay wala siyang respeto, na naging dahilan ng kanyang galit. Ngumuso siya at pinaikit ang mga mata. Well, hindi mo tinatanggap ang kabaitan ko, I see. Huwag isipin na hindi ko alam ang tungkol dito. Nakatingin na ako sa inyong dalawa. Pinigilan mo siya, ngunit sinabi niya ang isang load ng crap. Kahit hindi ko narinig, hindi ibig sabihin na hindi ko alam ang sinabi niya. Di ba sabi mo kapantay mo si Gale? Inner disciple lang si Gale mula sa Asher Clan, pero napili kang disipulo. Ang saya-saya mo kasi na akala mo makakaharap mo ang senior ko. Galit na galit si Justin. Ang lalaking ito ay lalong nagiging mapangahas sa isang minuto. Kahit na iniisip niya iyon, paano? Ito ay walang katotohanan na gustong pumili sa mga iniisip ng iba. Hindi lang iyon, panay rin ang paghahanap niya ng gulo kapag wala. Kabanata 3235. Huwag mong ipilit ang swerte mo. Sigaw ni Justin. So, paano kung galing ka sa Holy Grail Clan at ibang mundo? Ito ang umiikot na mundo, kung hindi mo pa napapansin. Wala kang magagawa sa loob ng lungsod kahit sino ka man. Pakiramdam ni Lorien ay nainsulto siya ng isang mababang uri, at sumibol ang kanyang galit, push my luck, you say. Ako dapat ang nagsasabi sa'yo niyan. Pumunta ako rito para bigyan ka ng babala at ang iba pa, huwag mong itulak ang iyong mga hanggal na pag-iisip sa ating mundo. Kahit na inner disciple si Gale, hindi siya isang mahihinang katulad mo. Kahit medyo espesyal ang attribute battle, wala ka pa ring pagkakataon. Panipi. Habang sinasabi niya iyon, sinadya ni Lorien ang pagtaas ng boses niya para marinig siya ng karamihan sa mga warrior na nakatipon doon. Nanlaki ang mga mata ni Rudy. Sobra ang lalaking ito. Ang mga mandirigmang nakapaligid sa kanila ay hindi naman natiling kalmado dahil doon. Talagang nalampasan ni Lorien ang linya na may mga mapurol na salita na humahampas sa mukha ng lahat ng mandirigma mula sa tatlong iba pang mundo. Kahit na siya ay mula sa Golden Continent, isang pangalawang gradong mundo, wala siyang karapatang maging napakayabang. Ito ay hindi na lamang puro pagmamataas, parang pinapahiya niya lahat.
Sa wakas ay naunawaan ni Jack kung bakit ang mandirigmang iyon sa ina ay galit na hindi niya napigilan ang sarili, novel drama. Ang mga mandirigma mula sa Golden Continent ay talagang walang katotohanan. Pinilit nilang sampelan sila sa lugar. Hindi na nakatiis ang mga mandirigma sa kanilang paligid. Malakas na sinabi ng isang mandirigma mula sa Chaos Continent, bakit ganyan ang takbo ng bibig mo? Paano kung ikaw ay isang panloob na disipulo? Kung ganyan ka kalakas, bakit hindi ka sumasali sa attribute gamble? Sino ka sa palagay mo, kahit na pinipigilan ang iba na makilahok? Tama na yan. Sobra na ang Golden Continent. Kahit na ikaw ay mula sa isang mas mataas na antas ng mundo, ikaw ay nasa ilalim lamang ng mga ikalawang baitang mundo. Bakit ka umaarte na parang mas malaki ka sa buhay? Ang mga salitang iyon ay nag-udyok sa lahat ng mga mandirigma mula sa Golden Continent, at sila ay sumabog din. Isang tao lang ang nagsasalita, ngunit halos lahat ng mandirigma mula sa Golden Continent ay nagsimulang magsalita sa sandaling iyon. Anong naiintindihan mo? Basura ka lang mula sa ikatlong baitang mundo. Dapat kang igalang na nakatayo ka pa sa tabi namin. Wala kang karapatan, anyway. Bakit hindi mo kami kausapin kung galing ka sa second grade world? How dare you insult the Golden Continent? Tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin. Isang grupo ng mga third-rate na basura. Ignorante kayong lahat sa aming paningin. How dare you try and judge US? Anong biro? Sabi mo mayabang kami, pero yun kasi may karapatan kami. Bakit hindi ka nagpapakita? Iyon ay dahil hindi ka sapat na sanay upang gawin ito. Tumayo ka lang dyan at magpakabait ka. Ang silangang bahagi ay biglang naging hindi ka pani-pani walang maingay habang sumiklab ang mga away sa lahat ng dako. Kung hindi dahil sa mga patakaran, malamang na naging digmaan sa pagitan ng mga mundo ang mga labanan. Napabuntong hininga si Jack, inabot ang taas para kuskusin ang masakit na tenga. Hindi niya kinaya ang lahat ng ingay. Nanggigigil din si Rudy sa galit. Nagsimula rin siyang makipagtalo sa mga mandirigma ng Golden Continent. Sa sobrang galit niya ay hindi na niya pinansin ang kanyang mga salita at isinumpa pa ang kanilang mga ninuno. Nasa harap ni Justin si Lorien at hindi rin kalayuan kay Rudy kaya narinig ni Lorien lahat ng sinabi ni Rudy. Anong sabi mo? Angal niya. Naglakas loob kang isumpa ang mga seniors ko. Napakahusay. Deadmeat ka. Hindi natakot si Rudy at sa halip ay sinabi niya, gusto mo akong ipaglaban. Well, tingnan natin kung mayroon kang kakayahan. Kahit si Gale ay walang karapatan, pabayaan ka. Tumawa si Lorien. Sino ka sa tingin mo? Huwag mong isipin na hindi ko masasabi na ang enerhiya sa iyong katawan ay hindi matatag, halata naman na basura ka lang. Hindi ko alam kung paano ka nakapasok sa inner city, pero huwag mong isipin na hindi namin masasabi kung ano ka dahil lang sa marunong kang magsalita. Kabanata 3236. Naninigas ang mga labi ni Rudy, hindi makasagot doon. Matalim ang mga mata ni Lorien dahil nasabi niya kaagad na hindi pantay ang husay ni Rudy. Napaatras iyon ng husto kay Rudy, ngunit galit pa rin ang kanyang puso. Habang lumalaki ang kanyang galit, pakiramdam niya ay aatakihin siya sa puso anumang oras. Ang mga katotohanan ang pinakamasakit. Kahit na alam niyang lampas na sa linya ang mga sinabi ni Lorien, walang paraan para makasagot siya sa katotohanan. Galit niyang pinagtapakan ang mga paa, at palakas ng palakas ang ingay sa paligid, pero wala pa rin siyang masabi. Naaliw si Lorien na nakatingin sa kanya na galit na pinapadyak ang mga paa. Napangiti si Lorien at sinabing, how dare trash like you talk so much in front of me. Dapat talaga hindi mo alam ang lugar mo. Umasta ka na parang magkapantay tayo, pero isa ka lang bato sa gilid ng kalsada, ni hindi ka kwalipikadong mamatay sa ilalim ng aking mga paa. Kung hindi dahil sa rules, patay ka na. Gayunpaman, hindi ka dapat masyadong nasiyahan sa iyong sarili. Maraming masasayang lugar sa loob ng lungsod. Mayroon akong lahat ng oras sa mundo para pahirapan ka. Kabisado na kita, at magkakaroon ako ng mga taong patuloy na naghahanap sa iyo. As long as we have the chance, ililibing ka ng buhay. Kumaibot ang mga labi ni Rudy, at nanigas ang kanyang ekspresyon. Binyantaan na naman siya. Kung siya ay isang maliit na hindi gaanong mahalaga na tao na walang sinumang maaasahan, pagkatapos ay magsisimula siyang mamuhay tulad ng isang daga sa kalye mula noon. Mapipilitin siyang maging maingat araw-araw at malamang na makahanap ng isang lugar na mapagtatagwan, hindi na nagpapakita sa publiko. Gayunpaman, hindi siya. Gayunpaman, ayaw niyang ituloy ang pakikipagtalo kay Lorien. Matapos pagbabantaan ay unti-unting kumalma si Rudy. Alam niyang kanina lang siya naging impulsive. Marami na silang naging kalaban, ang salungatan niya kay Lorien ay makakadagdag lang sa problema ni Jack. Sa pag-iisip niyan, napalingon siya kay Jack nang may panghihinayang. Napalingon din si Jack. Nang magpalitan ng tingin ang dalawa, mas nakonsensya si Rudy.
Kinagat niya ang kanyang mga labi at nagpadala ng isang apologetic na ngiti. Sa pagtingin sa kanya, alam ni Jack na sa wakas ay kumalma na si Rudy. Ilang saglit pa, handa na si Rudy na makipaglaban kahit kanino. Napabuntong hininga si Jack, bamulong, ano ang silbi ng pagsisisi? Alam ko na ang nangyari. Kung pinagsisisihan mo ito, dapat mong malaman kung ano ang gagawin sa hinaharap. Ang pagsisisi ay walang kabuluhan. Naninigas ang ekspresyon ni Rudy, hindi alam kung ano ang sasabihin dahil sa pagkakasala. Bigla niyang naalala ang lahat ng gulo na ginawa niya kay Jack dahil sa pagiging impulsive nito. Gayunpaman, hindi niya napigilan ang sarili, lalo na kapag nahaharap sa kawalan ng katarungan. Sisubog siya na parang malamig na tubig sa kumukulong mantika, novel drama. Paumanhin ni Rudy, mag-iingat ako sa hinaharap, hindi na mauulit, Jack. Gayunpaman, napigilan siya ng kamay ni Jack bago niya natapos ang, ayos lang, hindi na kailangang humingi ng tawad. Sa totoo lang, kahit hindi ka pabigla-bigla, mangyayari pa rin ang mga bagay-bagay. Hindi maintindihan ni Rudy ang ibig sabihin noon ni Jack at natarante siyang tinignan. Gayunpaman, walang plano si Jack na magpaliwanag ng anuman kay Rudy. Nakatingin lang siya ng diretso kay Lorien. Nang makita ni Lorien na hindi na naglakas loob na magsalita si Rudy ay natuwa siya sa sarili. Itinaas niya ang kanyang ulo habang mayabang na nakatingin sa lahat, si Gale ay maaaring isang panloob na disipulo, ngunit nakabisado na niya ang kanyang upper earth rank technique hanggang sa ikalawang yugto. Isang piraso na lang ang layo niya para maperpekto ito. Magagawa niya ang isang pambihirang tagumpay bago masyadong mahaba. Kumusta naman kayong lahat? Basura lang kayong lahat. Baka hindi mo na matutunan ang isang pamamaraan ng ganoong antas sa buong buhay mo. The moment that said, tumahimik ang paligid. Ang mga argumento ay nagsimulang mamatay. Ang mga katotohanan ay ang pinakanakakumbinsi na bagay. Si Gale ay isang panloob na disipulo, ngunit ang kanyang mga kasanayan ay nasa antas na ng mga napiling disipulo ng pinakamahusay na ikawalong baitang angkan ng kanilang mundo. Nagtaas ng kilay si Jack, ito ay higit pa o mas kaunti gaya ng inaasahan niya. Si Chris ay isang napiling disipulo ng Purple Cloud Pavilion at kabilang sa nangungunang tatlo noon. Ang kanyang mga kasanayan ay higit pa o mas kaunti sa antas ni Gale. Kabanata 3237. Si Gale ay isang panloob na disipulo lamang ng Asher Clan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang panig ay kitang-kita. Ang katotohanan ay mas nakakumbinsi kaysa sa anupaman. Gayunpaman, isang mandirigma mula sa kontinente ng Chaos ang malakas na bumaril, so ano? Ang Chaos Continent ay puno ng mga mandirigma ng mga diskarte sa ranggo sa itaas na lupa. Kahit na ang Hestia Continent ay mayroon sila, pabayaan tayo. Mayroon kang maraming mga henyo, ngunit ang mga mundo sa ikatlong baitang ay mayroon ding marami. Kung sasabihin mong basura tayong lahat, ano ka? Tama na yan. Magsalita ka na parang walang ibang makakagawa. Ang mga diskarte sa ranggo sa itaas na lupa ay wala. Sa mga napiling disipulo mula sa 9th grade clan sa Chaos Continent, mayroon pa nga mga nakakaalam ng lower ultimate god rank techniques. Kaya lang wala sila ngayon. Huwag magsalita na parang sa Golden Continent lang umiiral ang mga henyo, okay? Tama na yan. Ang iyong mundo ay maaaring isang ikalawang baitang mundo na mas mataas kaysa sa atin, ngunit iyon ay isang antas lamang. Ang ginintoang kontinente ay mas malala kumpara sa ibang mga kontinente. Alam mo lang kung paano kumilos bilang mga bayani sa harap namin. Ang mga salitang iyon ay parang isang pagsabog na sumire sa kaninang katahimikan. Ang mga mandirigma ng ginintoang kontinente ay kinasusuklaman na inihambing sa iba pang mga mundo sa ikalawang baitang. Lahat sila ay nagsimulang magmukhang handa para sa labanan. Kayong lahat ay basura lamang mula sa mga ikatlong baitang mundo na alam lamang kung paano magsalita ng isang malaking palabas. Pwede bang tingnan mo muna sarili mo bago ka magsalita? Naglagay ka ng ganyan, kaya hamanin mo si Gale kung may kakayahan ka. Hindi ka man lang maglakas loob. Kahit gawin mo, matatalo ka lang. Tama na yan. Hindi dapat puro pagmamayabang lang ang pinagtutuunan ng pansin ng mga pinakamaingay. Kung mayroon kang kakayahan, pagkatapos ay kunin ang taya ni Gale. Medyo tumahimik muli ang mga 3rd grade World Warriors. Para hamanin si Gale, kailangan muna nilang nasa antas ng kanyang kakayahan. Karamihan sa mga taong naruroon ay wala sa ganoong antas. Ang mga may kakayahan na hamanin si Gale ay mas kalmado, na may sariling mga pagsasaalang-alang. Pagkatapos ng lahat, maaari lamang silang maglabas ng 3 hamon sa isang araw. Kung tumindig sila para hamanin si Gale, mas darami ang pressure. Hindi nila kayang matalo, ngunit masyadong hindi sigurado ang mga attribute na sugal. Hindi totoong kakayahan ang nakataya. Alam na alam iyon ng iba, kaya walang tumayo para tanggapin ang hamon. Nang makita ni Lorien na walang sumasagot ay tumawa siya ng malakas.
Isang napakalaking tawa ang naging dahilan ng pagkagalit ni Rudy na nakatingin lang sa kanya. Si Justin at Logan ay hindi kapani-paniwalang nagalit din. Ang mga mandirigma mula sa Golden Continent ay masyadong mayabang, ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Napakapit si Lorien kay Rudy at nagkataon na napansin niya ang maput na ekspresyon ni Rudy. Bigla siyang napatigil sa pagtawa habang pinaikit ang mga mata, naglalakad papunta kay Rudy. Ano? Hindi ka ba masaya? Kung hindi ka masaya, hamanin mo siya. Kung wala kang kakayahan, magdusa sa katahimikan. Kabanata 3238. Halos lumuwa si Rudy ng subo ng dugo. Tumingin siya kay Lorien na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang mga ugat sa galit. Walang magawa si Jack, hinawakan ang braso ni Rudy para pigilan si Rudy na maparusahan ng mga batas. Masasabi ni Jack na sinasadya ni Lorien si Rudy. Habang tila hindi nasisiyahan si Rudy sa sitwasyon, mas mayabang siyang kumilos sa harap ni Rudy. Gusto niyang magalit ng husto si Rudy para mawala ng kontrol si Rudy sa sarili at maglunsad ng pag-atake. Sa ganoong paraan, agad na mapaparusahan si Rudy ng mga batas ng Whirling World. Hindi kapani-paniwalang kalmado si Jack sa sandaling iyon. Kung magpapatuloy iyon, talagang hindi kakayanin ni Rudy. Ang isang White Phoenix Fruit ay isang bagay na kamangha-mangha. Ito ay nagkakahalaga ng napakaraming espiritong kristal. Ayaw niya sa ingay sa paligid, kaya tumingin siya kay Gale sa direksyong kanluran. Nagsimula siyang maglakad ng matatag patungo sa lugar hanggang nasa tapat na ni Jack si Gale. Ang mga mandirigma sa silangang lugar ay tumahimik. Bumukas ang dalawang mata ni Gale na malamig na tumingin kay Jack. Mahinahong sabi ni Jack, hamanin kita bilang bet taker. Sana hindi ka mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap, kasi kulang na kulang ako sa oras. Malinaw na narinig ni Gale ang mga salitang iyon, dahilan para tumaas ang isang kilay ni Gale. Isang kislap ng galit ang sumilay sa kanyang mga mata. Kahit nakapikit ang kanyang mga mata ay narinig pa rin niya ang mga pagtatalo mula sa silangang lugar. Alam niya kung bakit sila nag-away, at ang nilalaman ng mga argumento. Akala niya ay walang maglalakas loob na humakbang para hamanin siya. Kahit na mayroong sino man, ito ay mula sa Golden Continent. Hindi niya akalain na may tanga na handang humamon sa kanya. Pinaikit ni Gale ang kanyang mga mata, at ang kanyang tono ay napakalamig. Anong pangalan mo? Saang kontinente ka galing? Mahinahong sumagot si Jack, mula sa Hestia Continent. Nang marinig niya ang pinanggalingan ni Jack, nagsimulang tumawa si Gale. Gayunpaman, hindi umabot sa kanyang mga mata ang kanyang pagtawa. Lalong nanlamig ang mga mata ni Gale. Isang basura mula sa Hestia Continent ang talagang nang-ahas na hamanin siya. Napakatapang. Hindi siya papayag na hamanin ang kanyang karangalan. Ang paghamon ni Jack sa kanya ay parang isang tapak sa kanyang dignidad. Napakunot ang noo ni Gale habang kumikislap sa kanyang mga mata ang hangarin na pagpatay. Naalala niya ang sinabi ni Jack, at lumalim ang layunin ng pagpatay. Pinakiusapan talaga siya ng batang iyon na huwag mag-aksaya ng oras. Napakayabang. Kung hindi dahil sa rules, inatake niya agad si Jack. Pinaikit ni Gale ang kanyang mga mata, dahan daw ang tumayo mula sa banig. May aura ng lakas sa kanyang katawan. Gusto niyang itulak pabalik si Jack, ngunit hindi man lang naapektuhan si Jack. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Jack. Lahat ng kilos at salita niya ay kitang-kita ng lalaki. Tahimik pa rin ang kanlurang bahagi, ngunit ang silangang bahagi ay sumabog. Lahat ay nakatingin kay Jack ng kakaiba. Galing lang siya sa Hestia Continent, kaya naramdaman nilang masyado niyang pinahahalagahan ang sarili niya. Sino siya sa akala niya? Natigilan si Lorien. Walang imak ang mga labi niya. Nilinggan niya si Rudy at nakita niyang tuwang-tuwa si Rudy. Lalong kakaiba ang naramdaman ni Lorien na tumingin kay Rudy. Kanina pa katabi ni Jack si Rudy, at matagal na silang nagbubulungan. Obvious naman na close sila. Si Rudy ay isa ng baliw na mayabang, ngunit hindi niya inaasahan na mas baliw si Jack. Nagyayabang lang si Rudy, pero umalis na si Jack at hinamon si Gale. Kinailangan iyon ng maraming lakas ng loob. Wala kayang halaga sa kanya ang 4 na milyong spirit crystal. Siguro ginawa niya iyon dahil naisip niya na makakamit niya ang mga papuri ng mga mandirigma mula sa mga mundo ng ikatlong baitang. Kabanata 3239. Parang natatawa si Lorien, tumingin siya kay Rudy at sinabing, ikaw lang ang second-rate na basura na marunong lang magyabang, at isa lang siyang tanga na hindi nag-iisip bago kumilos. Hindi nakakagulat na magkaibigan kayo, pareho kayong isang kamangha-manghang pagpapares. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ang mga mandirigma mula sa ginintoang kontinente ay tumawa ng lahat. Pakiramdam nila ay baliw lang ang mga kinikilos ni Jack. Tumingin sila kay Jack na parang tulala. Nang marinig ang lahat ng iyon, hindi man lang nagalit si Rudy. Sanay na siya sa mga salitang ganyan. Sa bawat oras, gagamitin ni Jack ang kanyang mga kakayahan para isara ang mga taong iyon.
Malamig na tumawa si Rudy bago sinabing, huwag ka munang magsalita. Sa ilang sandali, malalaman mo kung sino ang second rate at kung sino ang tanga. Napangisi si Lorien habang kumikibot ang mga labi, hindi alam ang sasabihin. Tila walang pakialam si Rudy sa sinasabi ng iba at nakatingin lang kay Jack na may pananabik. Kanina pa niya hinihintay na may gawin si Jack. Ang pagkapanalo sa papuri ng iba ay pangalawa sa pagkapanalo sa mga Spirit Crystal at sa White Phoenix Fruit. Malinaw na sinabi ni Justin ang halaga ng White Phoenix Fruit. Makakakuha si Jack ng hindi bababa sa 7 o 8 milyon pagkatapos niyang ibenta ito. Ito ay hindi maliit na bilang. Nararamdaman niya na si Jack ay lubhang nangangailangan ng mga espiritong kristal, kaya walang paraan na isuko ni Jack ang gayong pagkakataon. Ang mga aksyon ni Jack ay naging dahilan upang hindi makapagsalita ang mga mula sa iba pang ikatlong baitang mundo lalo na nang marinig nila na si Jack ay mula sa kontinente ng Hestia. Pakiramdam nila ay ipapahiya lang sila ni Jack. Ang sinumang umakyat sa sandaling iyon ay dapat maging isang napiling alagad man lang ng isang ikawalong baitang angkan mula sa White Marsh Continent o Chaos Continent, kung hindi, ang laban ay walang kahulugan. Ang mga resulta ay halata. Kahit na ang mga attribute na sugal ay may kaunting kawalan ng katiyakan, nakadepende pa rin iyon sa magkabilang panig na pantay-pantay sa kasanayan. Karamihan sa mga mandirigma ng panloob na lungsod ay hindi alam kung sino si Jack. Pagkatapos ng lahat, nakuha lamang ni Jack ang isang pangalan para sa kanyang sarili sa panloob na lungsod. Ang mga mula sa White Marsh Continent at Chaos Continent ay nagsimulang magtanong sa mga mandirigma mula sa Hestia Continent kung saan ang clan Jack ay mula, ngunit sila ay nauwi sa isang iling lang ng ulo. Kahit na ang mga mandirigma mula sa Hestia Continent ay gustong malaman kung sino ang taong iyon na lumitaw ng wala saan. Nang wala silang mahanap na sagot kahit na nagtanong-tanong sa paligid, natukoy nila na si Jack ay dapat na isang palaboy na mandirigma. Ang sagot na iyon ang naging dahilan para mas lalo silang nagalit. Dapat daw manahimik na lang ang mga Wandering Warriors at alamin ang kanilang lugar, at nagtaka sila kung bakit kailangang mag-stand out si Jack sa sandaling iyon. Akala ba ni Jack ay pupurihin siya ng mga ito? Ang isang mandirigma mula sa Chaos Continent ay nagsabi na may galit, ang taong ito ay dapat na nahuhumaling sa pagpapakita, ngunit kapag siya ay kumikilos ng ganoon, mas kabaligtaran ang mangyayari. Kung matalo siya, ipapahiya niya lang kaming lahat sa kanya. Gusto ko talaga siyang tawagan at hilingin na huwag na siyang magpakitang gila sa mga oras na ganito, pero nag-aalala ako na hindi siya makikinig. Tapos lalo tayong pagtawanan ng Golden Continent. Tama na yan, sobrang nakakadismaya. May mali ba sa utak niya? Sinipa ba siya ng asno o ano? I wonder kung alam niya ang ginagawa niya. Kung alam niyang ipapahiya niya lang ang sarili niya. Talo. Kung alam niya, hindi niya gagawin ito. Ang isang gumagala na mandirigma ay hindi kailanman mananalo. Niloloko lang niya ang sarili niya. Kabanata 3240. Kung ikukumpara kay Gale, hindi ganoon kagalit ang ibang mga mandirigma mula sa Golden Continent. Naramdaman lang nila na parang may mali sa ulo ni Jack. Kung hindi, walang paraan na gagawin ni Jack ang bagay na iyon. Isang mandirigma mula sa Golden Continent ang tumawa at nagsabi, tiyak na sinisikap ng taong ito na gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa pamamagitan ng paggawa nito, ngunit ipapahiya lang niya ang kanyang sarili. Tingnan mo na lang ang mga ekspresyon sa mukha ng mga bumpkin ng bansang iyon. Nakakatuwa ito. Lahat sila ay sobrang nahihiya ngayon. Gusto nilang hilahin siya pabalik, ngunit ang taong ito ay mukhang isang ganap na tulala na walang pakialam sa sasabihin ng iba. Gusto niyang maging bida tulad nito, nakakatuwa. Maganda ito, gayunpaman, makakakuha si Gale ng 4 na milyong Spirit Crystal ng libre. Tama na yan. Isa lang siyang tanga. Pakinggan mo lang ang sinabi niya kanina. Naglakas loob siyang sabihan si Gale na tumahimik sa ganoong tono, at huwag sayangin ang kanyang oras. Halos matawa ako sa narinig ko. Sino siya sa tingin niya? Sa tingin ba niya ay isa siyang kamangha-manghang bayani? Sinabi pa niya na nag-aaksaya ng oras si Gale. Iniisip ko kung ano ang tumatakbo sa isip niya para sabihin niya iyon. Hindi na biro lang, dapat baldado na ang ulo ng lalaking ito. Ito ay isang papuri kung tawagin siyang Pyle. Iba't ibang insulto ang patuloy na ibinabato. Nakaya ni Rudy sa simula, ngunit nagsimulang mamuo ang kanyang galit. Nagsisimula na siyang magwala. Ang mga taong ito ay talagang lumalampas sa linya sa kanilang sinabi. Kumunat ang noo niya at biglang nagsalita, anong alam niyo lahat? Ito ay isang bagay na ikaw ay ignorante, ngunit ibinabato mo lang ang iyong panghuhusga kung saan-saan. Tandaan mo ang sinasabi mo ngayon. Huwag mong sampilan sarili mo. Sa mukha mamaya, walang nagawa ang mga salita ni Rudy para matigil ang mga usapan at naisip lang ng iba na siya ay tulala din. Ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mga mundo ay walang ibang gustong takpan ang mukha ni Rudy para itigil na niya ang mga bagay na nakakahiya.
Ang mga mandirigma mula sa Golden Continent ay nagtatawanan. One of them said in between laughs, "No wonder you have such a good relationship with him." Sa katunayan, ang mga ibon na may parehong balahibo ay nagsasama-sama. Pareho kayong dalawa. Malamang may sira sa ulo mo. Hiniling mo pa sa amin na tandaan ang aming sinabi. Makikinig kami sa iyo pagkatapos. Tatandaan natin ang lahat ng ating sinabi, ngunit ano ang gagawin nito? Sa tingin mo ba mababago nito ang mga resulta? Sa tingin mo, kung maaalala natin ang sinabi natin, matatalo ni Jack si Gale. Huwag masyadong magbiro. Pareho kayong ganap na kayamanan. Pumunta ka ba dito para pasayahin kami ngayon? Ang silangang bahagi ay isang ganap na gulo, ngunit ang kanlurang bahagi ay napakatahimik na naririnig ng iba ang paghinga. Sa sandaling iyon, ang mga mandirigma ng kanlurang bahagi ay lahat ay nakabukas ang kanilang mga mata habang sila ay nakatitig kay Jack na may hitsura ng panunuya. Pakiramdam ni Gale ay na-challenge siya. Hinahamon siya ng batang iyon at binibiro siya. Pinaikit ni Gale ang kanyang mga mata habang sinasabi sa malamig na tono, "Brat. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kung sasaktan mo ako?" Huminga ng malalim si Jack. Nakasanayan na niyang marinig iyon. Maraming tao ang nagtanong sa kanya kung alam niya kung ano ang ibig sabihin ng nakakasakit sa kanila. Ano kaya ang nangyari sa mga nagtanong sa kanya ng tanong na iyon? Malinaw na nakita ni Jack ang lahat. Sa pag-iisip niyan, hindi napigilan ni Jack ang mapatawa. Nakarelax ang mukha niya habang sumagot, "Syempre, alam ko. Umasta ka na parang hindi mo narinig ang sinabi ko. Ulitin ko, kulang ako sa oras. Sa sandaling sumugal ako laban sa iyo, mayroon pa akong iba pang laban. Mangyaring huwag sayangin ang aking oras." Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.